What's meant to be will always find a way. Dear Madam Native Filipina, good day. Dahil sa kakapanood ko ng mga videos mo, ay naging isa na rin ako sa mga avid followers ninyo. Kaya naman ngayon, inaingganyo na akong ipadala ang kwentong afam ko. Please hide my identity na lang. I'm 31 years old and still married pa sa ex-husband kong Pinoy. We are separated for almost 3 years na. Dahil nang ibang bahay at buhay na po siya. Hindi ko na po kasi kayang pakisamahan yung ugali niya. Lagi na lang po na ako ang nag-a-adjust. It's hard to live with him in one roof. Kasi napaka-toxic niyang tao. Emotionally and mentally depressed lang ang dinulot niya sa buhay ko. In short, sa hospital ang landing ko. Total, wala naman po kaming anak. And then that's why I decided to move on na lang. Kahit papaano, madam, time healed me already. So, fast forward, last September 2023. Nag-start na po akong sumali sa mga dating websites. But still, dahil lodi po kita, I use your tips and tricks para naman makahanap ng afam. At hindi naman po ako binigo dahil may nakilala rin ako. First, he was from Australia. But since then, until now, friends lang ang turing ko sa kanya. Kasi magkasing edad lang kami. And he respected my decision. Second is from UK. Pero iba pala ang habol. Alam mo na madam kung ano yon. Third, may nakilala rin ako from South Korea. Pero that man is from a romance scam. And he is originally from Nigeria, not from South Africa. Alam ko na kasi ang mga taktika ng mga scammers. Marami pa akong nakilala online, pero hindi nila ako madadaig. Siyempre, black na kaagad yung mga afam na iba ang hinahanap. So, months of searching, continuous pa rin ang paghahanap ko ng afam. So this time, nag-try naman ako sa Filipino Cupid. Inayos ko talaga yung account profile ko. Nagpa-verify din ako doon. Wala naman siyang bayad to get a green badge para lang talaga verify ang account ko. Tapos madam, simple lang yung mga nilagay kong pictures doon. And then sinulat ko lang kung anong hanap ko sa isang lalaki. Fast forward madam, in just 2 weeks, nakaka-login at logout ko doon ay marami na rin ang nagme-message. Pero wala namang seryoso. Napaisip ako na i-switch off or i-delete ko na lang ang account ko sa Filipino Cupid. Pero kung kailan pag-give up na ako, tsaka naman may nakakuha pa ng atensyon ko. May nag-message po sa akin at ang haba ng mensahe niya. Napaisip ako baka scammer na naman to kasi ganyan yung mga tactics nila. Pero ginrab ko pa rin syempre. Nag-reply lang ako sa kanya. And then, an hour later, nag-online na siya. Kaya naman, start na ang conversations namin. Sa Filipino Cupid kasi, kahit hindi ka magpa-member or magbayad, pero once yung kachat mo ay nakapagbayad ng membership, may access na sila na pwede na talagang makipagpalitan ng mga messages. And then, ayun, nagkasundo kami. Kaya napunta na sa WhatsApp platform ang continuation ng aming usapan. By the way, madam, he is from Denmark. 59 years of age, pero this year, he will turn 60. May stable job at kalbo. Totoo nga ang sabi na nasa kalbo ang true love. Madam, napaisip din ako. Kasi po, 29 years ang age gap namin. Ang layo ha, pero okay lang sa akin. Kasi ang hanap ko naman ay yung totoong pagmamahal. Pero hindi pa talaga ako seryoso that time. Baka kasi scammer na naman siya. By the way, nakilala ko pala siya sa dating site noong last week ng April. This year, 2024. Parang ang bilis lang ng mga pangyayari. Ewan ko ba madam, but in just a week of our conversations, lagi na niya akong ina-update sa chat. Even busy siya sa work niya. He still managed to have time for us. He's been sending photos of him and also mga photos ng colleagues niya. Pati na rin yung work site nila. So fast forward ulit, ang sabi niya tatawagan niya daw ako in that exact same day. So nagantay ako and at the same time napapaisip din. Totoo ba to? Kasi pictures lang ang pinapadala niya nung una. Nag-overthink na naman ako. Baka pag video call ibang mukha na naman ang bubungad sa camera. And ito na nga, the wait is over. Nag-video call na nga kami. At ito na lang ang mga nasambit ko. Oh my God, totoo ka nga. Grabe ang saya-saya ko madam during that time. Ang gwapo pala ng mga taga Denmark, Charles.
Fast forward, in 2 weeks of having nice conversation with him, he asked me kung may bank account ako. Ang sagot ko naman wala. Nag-reply siya kung may kakilala ako na pwede niyang mapadalhan ng pera. Sinagot ko naman na hindi kailangang magpadala. Kasi syempre, pabibi tayo. Tama. Pero ayaw ko talaga muna ng ganun. Kasi nga 2 weeks pa lang kaming nagkakilala. Baka magka-problema pa ako sa huli. Pero he insisted talaga, madam. So wala na akong nagawa kundi ibigay yung bank account ng tita ko. After 3 days, I received his money. Yun daw ang gamitin kong pera para makakuha ng sarili kong savings account. Sabi ko, may plano siguro to. Pero ano kaya ang plano ni Afam? Madam, balak ko sana na 2 parte ang kwento ko. Kaya lang na-excite ako masyado. Kaya ikukwento ko na ng todo. So ito na nga ang part 2 ko, kumplituhin ko na. At yun na nga, sa 2 weeks naming magka-chat, hindi ko sukat akalain na magbubook na siya kaagad ng ticket. Siyempre, papunta sa Pilipinas. At pinakita niya nga sa akin ang laptop niya na successfully book na ito. Ang arrival niya pala was first week ng June. So ayun, wala na akong magagawa. Nakabook na Hahaha. Most importantly, alam niya yung past background ko with my ex-husband. And wala akong itinago sa kanya. At ganun din siya sa akin. He told me na 4 ang mga anak niya, puro lalaki, pero nasa legal age na silang lahat. And divorced na din sila ng asawa niya. So in just 3 weeks of online conversations ay naging okay naman ang lahat. Still, ganun pa rin ang treatment ni Afam sa akin. Lagi siyang nag-update. At hindi ko rin nakalain na magpapadala siya ng pera sa account ko 3 times in just 3 weeks naming magkakilala. Talagang may tiwala na siya sa akin, madam. And ayaw ko namang sirain ang tiwala niya. Ang sabi kasi niya, just in case daw na magkaaberya ang card niya dito sa Pilipinas, at least may cash kaming magagamit na nakapeso na. At yun na nga, madam, dumating na ang araw na pinakahihintay namin. Sabi ko na lang sa sarili ko, eto na talaga to. Totoo na to. Mararanasan ko na din finally na magsundo ng Afam sa airport. Dahil sa social media ko lang napapanood ang ganyang sitwasyon. Hindi ko akalain na balang araw magsusundo din pala ako. It took an hour ng paghintay namin ng kapatid ko sa airport. At yun na nga, may dumating na ang eroplano, Cebu Pacific Airline. At yung puso ni Inday kumakalabog na. At biglang nag-chat na I arrived already and no need to worry. Cause whatever may happen, I will always by your side. I will take care of you. At dun pa lang, madam, ay napaluha na talaga ako. At yung time na palabas na siya ay nakita ko siya sa exit door. Napasabi na lang ako sa hangin, putik, ang gwapo naman ito. Hindi halatang may edad na. And then the most awaited part, papunta na siya sa area namin. At habang papalapit na ay wala na talaga akong emosyon. Talagang tulala na lang. Then a tight hug with a kiss. Iba pala talaga pag in love. Tapos may respect sa pagitan ninyong dalawa. Kasi mafe-feel mo na comfortable at may peace of mind kayo sa isa't isa. Ayun na nga, madam, fast forward, hinatid na kami ng kapatid ko sa hotel. Cause he needed to rest. Dahil sa over 20 hours of travel. From Copenhagen to Thailand. And then Thailand to Manila. And the final destination, Manila to Bacolod. Madam, alam mo na kung ano ang mga susunod na mangyayari. Syempre, both legal age na naman kami. At higit sa lahat, may permission sa isa't isa. And then 2 days later, umuwi na kami sa bahay ng parents ko. Kasi doon ako nakatira. Everything is alright naman. Syempre, hindi mawawala ang mga marites na kapitbahay. Alam mo na yun. Syempre naman. By the way, he rented a car good for a month. Kasi 6 months ang binigay ng company na vacation niya. Nilibot namin ang Negros Island. And for almost 26 days naming pagsasama, inapatunayan ko na seryoso talaga siya. And I'm feeling blessed. Since first time niyang makapunta ng Pilipinas nang dahil lang sa akin. Hindi niya iniisip yung mga ginastos niya. Basta makasama lang ako sa buong vacation trip niya. At higit sa lahat, may plano na siya for the both of us. And then, handa siyang gumastos for the process of my annulment or for whatever legal ways to legalize yung paghihiwalay namin ng ex-husband ko.
He also planned na after 3 to 4 years of working sa Denmark, dito na siya for good sa Pilipinas with me. Madam, there was a time na he surprised me. Binili niya ang mga favorite kong pagkain. And then he put them on a tray. Tapos may pa flowers pa with a special gift from him. Yun bang simpleng effort niya lang pero ang impact sa akin ay grabe na. Kasi hindi ko pa yan naranasan noon sa ex-husband ko. Naiyak at sobrang tuwa ko talaga nung moment na yon. And the best part, yung siya mismo ang naglagay ng necklace sa leeg ko. Sobrang saya ng pagsasama namin sa buong bakasyon niya. Kaya lang, eto na, dumating na ang malungkot na araw namin. Kasi it's time na babalik na siya sa bansa nila. So hinatid ko na siya sa airport. Although it's sad to be apart again, but lagi niyang pinapaalala sa isipan ko na para naman sa amin ito. As long as kaya niya pang magtrabaho, kasi sayang din naman ang sasahurin niya. Dahil nasa high positions na siya ngayon ng trabaho niya. And I respect his decision. At next year, makikita na naman ulit kami. Hanggang ngayon, still everything is well between us. Yung pag-a-update niya lagi, andun pa rin. Pati na ang kulitan namin sa conversation. At yung respeto namin sa isa at yung love, loyalty ay hindi talaga nawawala. Although may tampo minsan pero nasusolusyonan. Kaya masasabi ko na talagang siya na ang thread of fate ko. Kasi panatag ang loob ko sa kanya. Komportable ako sa kanya at ganon din siya sa akin. Sobrang proud ako sa kanya, madam. At higit sa lahat, communication is the key. I pray na sana siya na talaga ang para sa akin. And ipinagdarasal ko din na sana madugtungan pa ang kwento namin. Road to forever, hahaha. And this one reality hit me hard. Na hindi pala talaga basihan ang haba ng relasyon or haba ng panahon na nagkakilala kayo kung tunay kayong nagmamahalan. Dahil masasabi kong itong kwento namin ni Afam ay isang katunayan. Basta ang masasabi ko lang sa mga naghahanap ng Afam dyan, tiwala. Mahabang pasensya lang sa sarili. Dahil ang tunay na pag-ibig hindi hinahanap yan. Kusayang dumarating. Dahil kung talagang kayo ang para sa isa't isa, igagawa at gagawa ng paraan ang tadhana para pagtagpuin kayong dalawa. Maraming salamat, madam, sa pagbabasa ng aking kwentong Afam. Sana ay nakapagbigay ako ng inspirasyon sa inyong mga masugid na taga-subaybay. Yay! Thank you, sender! Napakagandang kwento po ang ibinahagi ninyo sa amin. Paki-comment naman ng sana all dyan, mga madam! Excited po si sender na mabasa ang mga comment ninyo. Pa-share naman po ng kwento natin kung nagustuhan ninyo. Sino pa kasi dyan sa inyo ang hindi pa alam tungkol sa trick na itinuro ko? Subukan nyo na kasi para makahanap na rin kayo ng Afam. And according to sender, no, tiwala lang at pasensya ang kailangan. By the way, may konting paliwanag ako sa sinabi ni sender na verified account sa dating site. Yes, kung gagawa kayo ng account sa dating sites, mga madam, nag-o-offer din ang dating site to verify your identity. So, paano ba ginagawa yon? So, base sa pagkakaalam ko, ito yon. Ipapakita mo yung tunay mong mukha sa camera. And then sometimes, pinapagaya sa'yo yung angle ng mukha mo sa picture na pinasa mo. Kasi po, titingnan nila kung parehas ba ang mukha nung nasa picture. So, after that, meaning, verified na ang account mo as a real person. Hindi poser na nagnanakaw lang ng pictures kung saan. And then isa pa, yung tungkol sa paano nakakapag-exchange messages ang Afam na nakapagbayad ng membership. Well, napaliwanag ko na po ito noon pa sa mga nakaraang vlog ko. Sinasabi ko palagi na once nasa dating site kayo, message nyo lahat. Kasi minsan automatic yung site tumutulong sa'yo mag-send ng messages sa maraming Afam. I-edit mo lang po yung message na example na binigay ng site, no, para hindi halatang automatic send to many. Dapat be creative. Ayusin nyo din ang pagsusulat. At kung maka-jackpot ka doon ng Afam na nagbayad ng membership, edi very good kasi once nagustuhan ang sinulat mo sa profile mo, edi papansinin ka talaga. Kaya I said this before, pag naghahanap ng Afam online, bawal mainipin. Dahil kailangan talagang pagtiyagaang hanapin ang Afam na nakapagbayad ng membership. Dahil sa kanila ka lang talaga makakapag-exchange ng messages. Also, once ang Afam din ay nakapagpa-member, ibig sabihin malaki ang chance na seryoso yan sa paghahanap. So good luck po sa inyong lahat. Letter sender, maghihintay po kami ng karugtong ng kwento nyo. Ngayon pa lang binabati na kita na congratulations sa iyong successful Afam story.